6 na buwan pagkatapos ng unang pagpupulong sa pagitan ng Ukraine, Russia at Estados Unidos, nakitaan naman ng bahagyang improvement ang estado at sitwasyon ng dalawang bansang sentro ng girian. Pagkatapos ng panibagong pagpupulong, mas nagkaroon na ng mas malinaw na kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Si Son Santiago para sa Balitang Abroad. 6 na buwan matapos sa naging tensyong iyan ni US President Donald Trump, US Vice President J.D. Vance at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Washington, nagbago naman ang ihip ng hangin nitong Lunes nang muling magharap ang dalawang leader para pag-usapan ang pagtigil ng Russia sa pag-aatake sa Ukraine. Kung noong Pebrero ay inilarawan ng pakikitungo ni Zelensky bilang tanda ng umano'y disrespect sa Estados Unidos, ngayon, mas naging maayos ang pag-uusap ng mga leader. Sa muli nilang pag-uusap sa White House, tinayak ni Trump na tutulong ang Estados Unidos sa pagbibigay ng security guarantees para sa Ukraine. There'll be a lot of help. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. They're Europe. But we're going to help them out also. We'll be involved. Ngunit ang nasabing garantiya ay walang malinaw na pahiwatig mula sa US President, lalo na kung magpapadala ba ito ng US troops para sa seguridad ng Ukraine. Bagkus, ayon sa mga report, ang nakapaloob sa kasalukuyan ay weapon sales ng US para sa Ukraine at iba pang usaping business sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod kay Zelensky, kasama rin nito sa Washington ang mga European leader mula Britain, Germany, France, Italy, Finland, pati na rin ang mga kinatawan ng European Union at North Atlantic Treaty Organization o NATO na nagpapahayag ng kanilang suporta sa bansa at naglalayon din ng peace agreement. Samantala, sa usaping ceasefire, nilinaw ni Trump na hindi niya nakikita ang ganitong paraan bilang prerequisite o kondisyon para magkaroon ng isang peace agreement. Bagay na inaasahan na sana magkakaroon ng development sa kanilang pagkikita. Kasama naman ng mga European leaders, sinabi ni Trump na inaasahan niyang maaaring mapalaya ang tinatayang 1,000 Ukrainian prisoners kung sakaling pumayag si Russian President Vladimir Putin sa isang trilateral meeting. Over 1,000 prisoners and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. Bukod dito, very attainable umano ang peace agreement sakaling matuloy ang usapan. We're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can, and I have a feeling you and President Putin are going to work something out. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable and it can be done in the near future. Wala namang malino ng indikasyon mula kay Putin na handa siyang makiisa dito. Kumpara ito kay Zelensky na bukas na sa isang trilateral meeting matapos ng tagpo sa White House. That we are ready for trilateral meeting, and if Russia proposed to President of the United States bilateral, and then we will see the result of bilateral, and then it can be the trilateral. So I said always, so Ukraine will never stop on the way to peace, and we are ready for any kind of formats, but on the level of leaders. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.